Welcome back sa aking channel. Isa sa mga araw na ito, nakatakdang dumalo ang aktres na si Bea Alonzo sa isang hearing ng kasong isinampa ng dating niyang driver na si Efren Torres de los Reyes sa Department of Labor and Employment or DOLE. Ito ang inihayag at ibinalita ni Nanay Christopher Min sa programang Christopher Minute sa Radyo 5, 92.3 True FM. Habang hawak-hawak niya ang dokumentong naglalaman ng mga reklamo ng nasabing personal driver ng aktres na si Bea Alonzo. Marami na kasi ang mga lumalabas na usap-usapan noon sa social media ang hindi magandang pagtrato ni Bea sa kanyang mga staff sa bahay, partikular na dito sa kanyang mga katulong at maging sa mga taong nagsisilbing bodyguard niya, lalong-lalo na ang mga dati niyang naging driver. Marami na ang nagpatunay dito, hindi lamang ng mga mapagmatyag na mga netizens, kundi ng ilang mga kilalang showbiz insiders, lalong-lalo na ng batikang showbiz columnist at vlogger na si Christopher Min. Sabi ni Nay Christy, nagkaso po si Efren Torres de los Reyes Jr. sa NLRC, Department of Labor and Employment. Bibigyan po sila ng pagkakataong magkausap at magkita sa gitna dahil napakarami po ng reklamong isinumite nitong si Efren Torres. Hindi ko na po muna idetalye ang kabuuan sa papel na ito pero abang-abang kayo dito sa programa namin para malaman nyo lahat ng mga detalye tungkol sa isyong ito. Nagpapasalamat po tayo kay Efren sa pagbibigay at pagtitiwala sa programa natin na bigyan tayo ng pagkakataon na ilahad ang tungkol sa kanyang reklamo kay Bea. Alam naman natin na sa programang ito, wala tayong kinikilingan sa bawat panig, kundi ang magbigay lamang ng detalye sa kung ano ang tunay na nangyayari. Binasa ng CFM host ang mga reklamo ni Efren sa dating among si Bea at dito nga ay kanya lamang sinabi ang buod ng reklamo tulad na lamang ng night shift differential pay, overtime pay, holiday pay, 13th month pay, illegal dismissal, maltreatment, harassment at payment of separation pay. Ang dagdag pa na payag ni Christopher Min, ang dami nilang pag-uusapan, ang dami nilang dapat ayusin dito. Isa po ito sa dahilan kung bakit tayo Romel Chica kinasuhan ni Bea. Kailangan kumilos si Bea tungkol dito dahil isa pa ng ito at ang balita namin ay marami pang susunod pa. Dahil iniisa-isa ang mga reklamo ni Efren Torres de los Reyes ay nalaman ng publiko na hindi nagbibigay ang aktres ng 13th month pay. Alam kaya ni Bea na nasa batas ang pagbibigay ng 13th month pay? Sabi pa ni Nay Christy na ang DOLE ang inihingan ng mga manggagawang Pilipino ng tulong kapag sa tingin nila ay hindi patas ang pagtrato sa kanila ng taong pinaglilingkuran. At ayon pa sa kanya, hindi nagkamali si Efren na kasuhan nga si Bea dahil hindi lamang isang issue ang ginawa sa kanya ng dating amo, kundi halos lahat ng mga paglabag sa karapatan ni Efren bilang manggagawa ay ipinatikim na sa kanya ng among si Bea Alonzo. Hindi naman raw tama na ganun ang ginagawa ng aktres sa kanyang mga nasasakupan na dapat nga ay ituring niya na parang pamilya ito dahil katuwang niya ang mga ito sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Matatandaang binalot ng iskandalo ang dalawa kumakailan lamang nang handang sagutin ng showbiz host na si Christopher Min sa korte ang kasong cyber libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo. Sinabi nito na kaakibat na ng kanyang trabaho ang mga kaso gaya ng libel. Hinintay pa nito noon ang kopya ng kaso at handa nitong sagutin ang nasabing kaso sa korte. Pinaalalahanan nito, dating aktres na bilang artista ay public figure ito kaya hindi dapat maging masilan sa mga komento sa publiko. Giit pa ni Fermin na patas ang lahat ng mga komento sa kanyang programa at ipinapaubaya na lamang niya sa mga individual kung paano sila sumagot dito. Magugunitang nitong May 4 ay naghain ng kasong cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office ang aktres labang kay Fermin at talent manager na si Oji Diaz dahil umano sa mapanirang puri sa kanyang pagkatao. Sa kasalukuyan ay gumugulong pa rin ang naturang kaso at sa susunod na mga buwan ay malalaman natin ang buong kaganapan tungkol dito kung ano man ang magiging hatol ng korte sa kaso na kinakaharap ni Christopher Min at Oji Diaz. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.